my name was not on the list. Hindi daw makakapasok. Hindi ko na natapos yung program. I was so frustrated and so down. Umiyak na ako doon. Nagulat ako. It was dulong-dulong table and walang nakaupo doon. Masama lang talaga loob ko. Pero di ba napakinabangan nyo rin naman yung mga artista na yan? Kumbaga, pinagkakitaan nyo rin naman sila eh. Kaya sana, wag nyo naman silang parang gawing basura lang. Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Nakakalungkot ang sinapit ng starstruck first batch member na si Nadine Samonte sa gabi ng GMA Gala 2024. Ayon kasi sa kanya, imbis na dream come true, tila bangungot ang kanyang sinapit. Ngayon mga kachika, sa totoo lang hindi ko pinapansin sa simula itong balitang ito. Pero nung napanood ko yung latest vlog ni OG Diaz, bigla akong na-high blood eh. Kasi ba naman nagsimula ang lahat yan nang mag-post sa Instagram ang makeup artist ni Nadine na si Miss Kate ng kanyang paghihimutok sa ginawa ngang pagbasura ng GMA Gala kay Nadine. Ngayon mga kachika, ayon sa sinabi niya, treat your artist right. Kahit na Dian Prime nyo, ba't kayo mag-i-invite pero wala sa listahan? Huwag nyo unahin mga influencers na in-invite nyo. So disappointing, Sparkle GMA Artist Center, GMA Gala 2024. Cheap. Dahil nga dyan, parang apoy na binuhusan ng gaas ang chismis sa hindi magandang karanasan ni Nadine Samonte noong gabing iyon. Para maliwanagan ng lahat, inimbitahan ni OG Diaz si Nadine Samonte para hingin ang kanyang panig sa kung ano nga ba ang totoong nangyari. At ayon nga kay Nadine, naimbitahan naman siya sa GMA Gala 2024. Pero pagdating niya doon mga kachika, wala daw siya sa reservation list. Kumbaga mga kachika, bakit mo inimbitahan ang isang tao pero wala naman pala siyang uupo ang lamesa? Kumbaga mga kachika, ayaw daw siyang papasukin ng mga gwardiya or security doon dahil hindi yata siya kilala. Di ba mga kachika? Nadine Samonte yan eh. Siguro yung mga bagong henerasyon ng mga kabataan ngayon hindi yan kilala. Pero sa mga kagaya ko na batang 90s, isa yan sa mga artistang tinitingala natin nung kapanahunan pa niya sa Starstruck. Nangyari, hindi ko kasi mapigilan yung team ko na mag-post sila, maglabas sila ng sama ng loob nila kasi syempre pagod kami, naghirap kami na gawin yung mga shoot, pagandahin ako for almost a year of preparation, tapos yun lang yung nangyari. So, paglabas ko kahapon sa event, hindi ko na natapos yung program. I was so frustrated and so down and lost. I guess that's the right word. Parang, what happened? Parang ganun yung nangyari sa akin. So, my team was so mad. They hugged me. When I went up, umiyak na ako doon. Tapos my husband saw me. Sabi ng husband ko, ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiyak? Parang, yun na, napakwento na ako. This gala, nag-prepare ako since last year pa. I prepared, nag-check-in na ako last year pa. Binook ko na lahat last year pa. We even had meetings for what to do, for what theme to make, for, alam mo yun, lahat talaga, preparation, gastos, alam naman natin, di ba? And yet, I was not really expecting na matrato akong as VIP, pero I'm just wishing na matrato ako fairly lang, yung fair naman, di ba? Okay, nung binigyan nila ako ng invitation for that gala, nag-RSVP agad ako kasi pag hindi daw kasama sa RSVP, hindi daw makakapasok. So, nag-RSVP na. And then, pagdating ko doon, kahapon, kagabi, my name was not on the list. So, parang sabi ko, okay, so, pero nag-RSVP po ako. My handler was there also. Tapos sabi, wala ka po dito. Ano po bang apelido? Lahat na apelido ko, sinabi ko na sa Monte Idlot Chua. Pero it's not there. Sabi ko,
Meron po akong show ngayon. Sabi ko sa kanila, yung Forever Young, pero hindi pa in-air. So, they were thinking on saan ako iuupo. Sabi, sige, upo ka na lang dito kay La Altea. Kasi meron pang isang seat na pwede. At dagdag pa niya mga kachika, nung ininsist niya raw na meron naman daw siyang imbitasyon mula sa GMA para sa gabing iyon. At meron din siyang RSVP, kumbaga nag-RSVP rin siya mga kachika. Pinapasok naman daw siya. Kumbaga sinabi niya rin daw na meron nga akong show sa GMA7 Bakit hindi niyo ako papapasukin? Eto na nga. Dito na nagsimula ang masalimuot na sinapit niya. Kasi ba naman mga kachika, pinaupo siya sa dulo o sulok na lamesa. Malayo mga kachika sa ibang mga artista. Actually, ang katabi nga raw, sabi ng mga nandoon, mga nakakita, ang katabi nga daw nung lamesang inuupuan ni Nadine, yung mga pagkain. O safe to say, sa waiters area siya pinaupo. Di ba mga kachika, sabi nga ni Nadine wala nga raw siyang kasama doon sa lamesa niya except sa dalawang lalaki lang. Kaya anong laban niya mga kachika, di ba? Kumbaga siguro kung sa ordinaryong tao na kagaya natin, okay lang yun. Kumbaga paupuin mo ko kahit saan, walang problema. Pero yung sa kagaya ni Nadine na isa rin namang artista, di ba nakakapanlumahid yan? Masalimuot yan mga kachika. Yan ay isang bangungot para sa isang artista. Sabi niya pa nga, yung mga fellow artist niya raw na nandoon, kinakamusta siya kung okay lang daw ba siya doon, kung okay lang daw ba siya sa inuupuan niya. Kasi alam nila mga kachike na talagang ibinasura ng GMA si Nadine noong gabing iyon. So binigyan nila ako ng number. When I went inside, sobrang puno nung table. So parang okay, and then all of their names are there sa table, sa ibabaw nung plate. Sabi ko, okay. So parang nahiya naman ako na uupo ako doon and it's not my name, diba? And sikip na sila doon. So, I called my handler. Sabi ko, ate, wala akong table. Saan ako uupo? And I don't know where to go. So, butin lang may mga nakikita akong ibang artista. So, syempre, nakakachika mo yung mga artista na nakatrabaho ko before. So, sabi sa akin, binalikan ako ng handler ko. Sabi, okay, you can go to number table 44, 43, 44. So, pagpunta ko doon, nagulat ako. It was dulong-dulong table and walang nakaupo doon. Ako lang. And may dalawang lalaki na umupo doon. Parang ako, okay, sige, at least I have my table. Pero, parang nakakaramdam naman ako ng parang, what happened? Nag-RSVP ako. They even messaged me lahat ng list ng pangalan ng artista nang papasok ng 6 to 7 p.m. And naandun ako sa list. How come wala akong sa list ng registration? So, dun pa lang, nagtataka na ako. Tapos parang, I feel so kawawa na everybody was going sa akin. Na parang, Nadine, are you okay? Okay ka lang ba dyan? Parang ganun yung feeling. Nalalamig tuloy ako. I prepared for this since last year pa. Alam mo yun, lahat ng efforts ko, binigay ko talaga. Yung team ko, they were so excited also dumating tong event na to. And I'm just hoping last night na sana mas naayos yung situation ko. Yung nangyari sa akin ng tama. Well, yun lang. Masama lang talaga loob ko, Tito Oji. Pero it's okay. I'm thankful naman sa GMA kasi kahit papano na i-invite ako sa ganitong malaking event talaga na once a year. And I'm thankful also kasi meron akong bagong show ngayon with them, yung Forever Young, na ipapalabas pa lang. So, yun. Thank you, Tito Oji, for getting my side. I hope next year, the production will be more vigilant. Kaya naman sa bandang huli ng interview sinabi ni Nadine na talagang nasaktan din siya. Siyempre hindi siya makapagbitaw ng any statement na makakasira sa GMA dahil nagtatrabaho siya dun Mga boss niya yun Pero siyempre mga chika, sabi niya na sana next time naman bigyan siya ng fair treatment. Ngayon ang opinion ko dito sa pangyayaring ito mga kachika,
ako pansin ko yan hindi lang sa GMA, pati sa ABS-CBN. Alam nyo yung pagka nalalaos na ang isang artista, parang isinasantabi na sila, ibinabasura na sila. Pinagkaiba sa ganitong sitwasyon mga kachika. For example, nag-top 1 kayo sa isang eskwelahan. Ngayon syempre, nung nag-top 1 ka, nakapagbigay ka ng karangalan sa school na yon. Lahat ng mga teachers mo doon kakilala ka, pinupuri ka, sinasamba ka. Kumbaga mga kachika, nandun yung record na nagawa mo for them Tapos umalis ka, graduate ka. After ilang years, naimbitahan ka para sa isang reunion. Reunion ng mga awardees, ng may mga honors. Tapos ganito na mga kachika, pagpasok mo sa school na yon, hindi ka na pinapansin nung mga dating teachers o mga dating school management na pumupuri sa'yo, yung mga nakaka-recognize sa'yo. Kumbaga mga kachika, kilala ka nila, pero lahat ng atensyon nila nakapokus doon sa bagong top 1. Diba mga kachika, in some way pareho lang naman kayong nakapagbigay ng karangalan ng top 1 na yun Pareho kayong napakinabangan ng eskwelahan. Masakit man isipin pero ganyan ang nangyayari ngayon sa industriya ng showbiz. Siyempre hindi naman kailangan na bigyan sila ng VIP treatment or special treatment compared doon sa mga primetime queen and king. Kumbaga yun yung nagge-generate ng pera Pero diba napakinabangan nyo rin naman yung mga artista na yan. Kumbaga pinagkakitaan nyo rin naman sila Kaya sana wag nyo naman silang parang gawing basura lang. Kagaya ng mga ganyang event na naimbitahan naman sila. Sana naman kung ano yung ginawa nyong pagtrato doon sa mga sikat na artista nyo, ganun pa rin yung gawin yung pagtrato doon sa mga sinasabi na wala na sa kasikatan. Hindi yung kagaya ng nangyari ngayon kay Nadine Samonte na bukod sa naging pahirapan ang pagpasok sa GMA Gala, pinaupo pa sa lamesang walang kasama at nakapwesto sa sulok. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Yung kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.